Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. That's what happened. Malungkot ang tinig na ani ko sa lalaking titig na titig ngayon sa akin. Pinunasan ko ang luhang bumasa sa aking mukha. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Sa pag-aakalang may naging epekto sa mga ito ang pagkawala ko. Pero mukhang wala naman. 7 buwan na ang nakalipas. Nakapanganak na tiyak si Trina. Kumusta na kaya ang mga magulang ko? Weak. Usal na lalaki na waring disappointed sa lahat ng narinig nito sa akin. Siguro nga, kaya inabusin nila ang pagiging mahina ko. Pilit akong tumayo na hawak ang newspaper. Ang nakaraan ko sa Santa Estrella ay sinubukan kong itago at kalimutan, pero hindi pala pwedeng ganun. Hanggang ngayon ba ay mahina ka pa rin? Wala pa rin namang nagbago sa akin. Bahagya itong umiling, tumalikod, at iniwan na ako sa aking silid. Pabagsak na humiga ako sa kama. Hindi ko alam kung nagawa ba ni Tala ang pakiusap ko rito. Pero base naman sa larawan ay mukhang walang naging epekto kung nagawa man ni Tala na ilabas ang mga videos. Ikakasal na nga sila. Ella? Sunod-sunod na katok sa pintuan ang pumukaw sa lumilipad kong diwa. Agad kong pinunasan ang luhang bumasa sa mukha ko. Lalo't bigla na lang din itong itinulak ang pinto kahit na wala akong pahintulot. Lara? Bumaba ka raw at sabayang kumain si Boss Emmanuel. Natigilan ako sa sinabi nito. Dali na, kilos na dyan. Chance mo na to para kumbinsihin siya na hanapin ang pamilya mo. Excited na ani nito sa akin. Lumapit ito sa cabinet, binuksan iyon at pumili ng damit na plano nitong ipasuot sa akin. Nakapili ito ng isang summer dress na kulay yellow. Ito ang suot mo. Simula nang magising ako sa pagkakakoma, ay si Lara na ang namimili ng mga isinusuot ko. Wala akong reklamo dahil ang alam nito ay nawala ang alaala ko. Saka hindi naman revealing ang mga iyon, kaya ayos lang sa akin. Wala namang masama kung matuto na akong magbago, lalo na sa pananamit. Ang suot kong salamin ngayon ay pinakausap ko kay Lara na ipagawa dahil malabo ang aking mata. Dali na! Ayaw ni Boss Emmanuel na pinaghihintay siya. Nakakatakot magalit si Pogi. Kumilos na ako. Hindi nga nahiyang hilahin pababa ang zipper ng damit at hinayaan na lamang na malaglag iyon. Bagay na bagay talaga sa iyo ang mga damit na to. May mga bagong dala na naman si Boss Emmanuel. Mamaya, iaakyat ko rito. Tinulungan ako nitong magbihis. Ang buhok kong palaging nakapusod noon ay nakalugay na ngayon. Bahagya pang hinahangin dahil ang silid kong gamit ay nakaharap sa dagat. Tara na, baka mainggit na naman ako sa kagandahan mo. Tumawa ako rito. Sabay kaming naglakad palabas. Kasabay rin noon ay ang pagkabog ng dibdib ko. Kilala na ako noon pa ni Boss Emmanuel. Tiyak na nagpa-imbestiga ito tungkol sa pagkatao ko. Nanlalamig naman ang mga kamay mo, biro ni Lara. Pero sa totoo lang, nanlalamig talaga dahil sa labis na kaba. Hindi nangangain ng tao si Bossing, mabait naman siya. Bakit pakaramdam ko'y hindi? Mukha bang mabait iyon? Kung tingnan ako kanina, ay waring disappointed ito sa pagiging mahina ko. Pero siguro nga mabait talaga siya, dahil kung hindi, ay tiyak na naibalik na ako sa pamilya ko at for sure ay nagdurusa pa rin ako ngayon. Narating namin ang dining room kung saan ay nakaupo sa kabisera si Boss Emmanuel. Unang dumapo sa matigas itong braso at balikat ang aking tingin. Hila-hila na ako ni Lara dahil bigla na lang akong huminto sa paghakbang ko. Nang mag-angat ng tingin si Boss Emmanuel ay naroon na naman ang mata nito sa pagka-disappoint sa akin. Ipinaghila ako ni Lara ng upuan sa kamarahan ang kilos na naupo ako roon. Let's eat. Seryosong ani nito. Bahagya namang yumukod si Lara at iniwan na kaming dalawa. Gusto kong sumunod sa nurse dahil masyadong intimidating ang lalaki.
pero walang lakas ng loob na gawin iyon. Nanginginig ang kamay na dinampot ko ang kutsara at tinidor na mukhang napansin ito, pero itinikom na lang ang bibig saka ito nagsimulang kumain. Ilang minutong walang nagsasalita. Ipapahanda ko na ang bangka upang ipahatid ka sa kabilang isla kung saan ay pwede kang humanap ng sasakyan doon para ihatid ka sa syudad at makauwi ka sa Santa Estrella. Sa narinig ko ay nabitawan ko ang kutsara at tinidor. Mas lalong binalot ng tensyon ang katawan at dahan-dahan tumingin dito. Nangingilid ang luha na umiling ako. Maaari bang dito na lang muna ako? Kung nakakaabala, ay lilipat na lang ako sa maid's quarter. Magiging kasambahay para may ambag sa'yo. Pwede bang huwag mo muna akong ibalik doon? Hindi rito sa isla ang mundo mo. Bumalik ka na sa inyo. Pero mariin akong umiling dito. Sa tingin mo ba, magagawa ko pa yun? Wala na akong uuwian. Wala nang reason para umuwi dahil natatakot ako sa pwede kong magawa sa kanila. Ano ang pwede mong magawa? Baka mapatay ko sila. Why not? Kung deserve nila ay gawin mo. Hamon nito sa akin. Nanginginig ang kamay na muli kong dinampot ang kutsara at tinidor. Buo pa rin ang loob ko. Bumalik ka na sa inyo. Sapat na ang tulong na naibigay ko at ng mga tauhan ko sa iyo. Gusto kong pigilan ang luha, pero kusa namang umalpas iyon. Hindi na babagay sa islang to ang mahinang tulad mo. Umiling ako. Dito lang ako sa isla. Dito na lang ako. Please. Hahayaan mo na lang ba na maging masaya sila? Nasa boses nito na hindi gusto ang ideya na iyon. Marahan ako nag-angat ng tingin dito. Kahit na gusto kong magdusa sila, wala pa rin naman ako magagawa. Mahina ka talaga. Umalis ka na sa mansyon kong ito, sabi ng lalaki. Sabay tayo at iniwan na akong mag-isa sa dining room. Nang bumalik si Lara, ay inabutan nito akong umiiyak. Anong nangyari, Ella? Tarantang tanong nito sa akin. Pinapaalis niya na ako. Ano? Bakit naman daw? Tanong nito at bahagya akong umiling. Dito lang naman sa mansyon, di ba? Pwede ka naman siguro sa bahay ko sa kabilang parte ng isla. Yun nga lang, kubo-kubo lang yun, di tulad dito. Talaga? Pwede ako makitira roon? Tanong ko rito. Oo naman, tahana, ang ganda-ganda mo pero iyakin ka. Pwede mo rin gamitin yung mga damit ko roon. Salamat. Yumakap ako sa bewang nito at humihikbi-hikbi pa. Ayaw ni Boss Emmanuel rito dahil mahina ako. Dahil inutos nitong paalisin ako, ay inihatid ako ni Lara sa bahay nito. Kubo-kubo lang talaga iyon. Ang banyo ay nasa labas pa ng bahay. Malinis at maayos naman, kaya tiyak na magiging payapa ang buhay ko rito. Pero kailangan ko pa ring maghanap buhay dahil wala akong mahihita kung tutunganga lang ako sa lugar na ito. Sigurado ka ba? Sasabihin ko kay boss na gusto mong mag-apply na kasambahay at dito magtrabaho sa mansyon? Oo, kailangan ko din namang kumita at maghanap buhay. Kukumbinsihin ko siya, pero for now, rito ka muna. Tapos kapag nakausap ko na siya, ibabalita ko agad sa iyo kung pumayag siya. Nang bumalik ito sa mansyon, ay mag-isa na lang akong naiwan sa kubong pag-aari nito. Plano ko po sana makiusap dito, ngunit hindi ito pumayag. Nakausapin pa ako. Kaso pati sa pagpasok ko bilang kasambahin nito ay tinanggihan din niya. Kaya naman ako na ang nagtungo sa mansyon ng sumunod na araw para makipag-usap dito. Hindi ko kailangan ng kasambahay. Marami na ako niyan. Seryoso na ani nito. Maawa ka naman. Ayaw ko nang bumalik sa pinanggalingan ko. Wala na akong asawa at pamilyang babalikan pa roon. Initsa nito sa akin ang isang folder na bumagsak sa paanan ko. Sabihin mo nga sa akin na ayaw mo nang bumalik pagkatapos mong basahin yan? Makakaalis ka na. Masyadong cold ang lalaking ito. Bit-bit ang folder na nilakad ko ang pabalik sa kubo ni Lara. May pagkain ako na pang ilang araw roon, pero pagkatapos noon ay hindi ko natiyak kung saan pa ako kukuha. Imbes na ipagluto ang sarili, ay nagpasya akong buklatin ng folder na ibinigay nito. Unang tumambad sa akin ang ginupit na pahayagan at idinikit sa bond paper at ang headline ay ako.
Asawa ng kilalang negosyante, patay matapos mahulog sa yate at malunod. Patay? May nahanap pa silang katawan ko? Binasa ko ang ulat na iyon. Kinabukasan din daw ay nakita ang katawan ko. Ayon pa sa nakasulat, aksidente raw akong nadulas dahil sa labis na pagkalasing kaya nahulog ako. Nakagawa sila ng kwento ng ganoon without checking kung totoo ba iyon. Sa sumunod na pahina ay ang ama ko at si Daniel na nakikipagkamay sa isa't isa. Tuluyan ang nakuha ng lalaki ang kumpanyang pinaghirapan ng ama ko. Kumuyom ang kamao ko sa labis na galit. Kahit palarawan lang iyon, ay baka sa mata ng ama ko ang sakit ng pagkawala ng pinaghirapan nito. Ayon sa nabasa ko pa, ay ibinenta ng tuluyan ni Dad ang company rito. I doubt, o baka naman pinersa siya ni Daniel na kunin iyon sa kanya. May mga larawan din kung saan may eksena sa hospital kung saan umiiyak si Mami na nakayakap sa bangkay na natatakpan ng puting kumot. Mga larawan ng lamay at libing. Hindi pa ako patay, pero base sa mga nakikita kong iyon, ang naging way nila Trina upang itago ang totoo. Mga demonyo. Siguro nga, kaya buhay pa ako ngayon ay dahil may kailangan pa akong gawin. Kahit pa magpabalik-balik ako sa mansyon at sa kubo ni Lara, ayos lang. Gusto kong makausap muli si Boss Emmanuel. Gabi na. Seryosong ani nito. Inabutan ko siya sa cottage na may hawak na bote ng beer. Kung ayaw mo akong kunin na kasambahay, tulungan mo na lang ako. Na maibalik ka sa inyo? Tanong nito. Umarko ang makapal na kilay na wari pang nang-iinsulto. Mariin akong umiling. Hindi. Ang makapaghiganti ako sa kanila. Bahagya itong tumawa. Sa tingin mo ba ay kaya mo? Kakayanin ko. Mag-aaksaya ako ng panahon sa'yo, pero sa nakikita ko ay wala ka pa rin namang pinagbago. Ikaw pa rin yung Carmela na niloko ng kapatid at asawa. Humakbang ako palapit dito, sabay luhod sa harapan nito. Hindi sila pwedeng maging masaya. Pinatay nila ang anak ko. Dapat lang din silang magdusa tulad ko. Determinado akong makuha ang loob ni Boss Emmanuel. Tulungan mo akong makapaghiganti sa kanila. Masama yun. Nang uuyam na ani nito, umiling ako rito. Wala akong pakialam kung masama yun. Pagbabayarin ko sila. Pag-iisipan ko, tumalikod na ito at iniwan akong nananatiling nakaluhod. Mananatili ako rito. Hihintayin ko ang sagot mo. Mangangawit ka lang dyan, Carmela. Wala akong pakialam kung mangawit ako. Mananatili ako sa pwesto ko at patutunayan ko sa'yo na buo ang loob ko ngayon. Ikaw ang bahala. Tuluyan na ako nitong iniwan. Nanatili akong nakaluhod. Pinipigil ang luha. Hindi ko na ito matanaw. Nakapasok na sa kanyang bahay. Wala na ring ibang tao dahil tiyak na nasa kani-kanilang bahay na sila at nagpapahinga. Nang bumuhos ang malakas na ulan ay hindi pa rin ako tuminag sa pwesto ko. Nilalamig na rin ako pero determinadong maghintay roon. Ilang oras ako sa pwesto ko na ganoon lang. Inabot na rin ang pagliliwanag ng kapaligiran, ngunit hindi ako binilikan ni Boss Emmanuel. Si Lara ay nagulat nang makita akong nakaluhod pa sa buhanginan, basa ang damit at nanginginig. Anong ginagawa mo dyan? Tarantang ani nito sa akin. Lumapit ito at pilit akong inalalayang tumayo, ngunit nagmatigas ako. Dito lang ako. Kailangan kong makumbinsi si Boss Emmanuel na tulungan ako. Tulungan saan? Sa trabaho ba? Sa paghihiganti ko. Ano? Don't tell me bumalik na ang alaala mo. Tanong nito sa akin. Maghihiganti ako sa mga taong nagkasala sa akin. Kung kailangan maghintay ako sa sagot ni Boss Emmanuel, ay gagawin ko. Kausapin mo na lang ulit siya. Basang-basa na yung damit mo. Tara na. Dito lang ako, Lara. Patutunayan ko sa kanyang hindi ako tatayo rito hanggat hindi ko naririnig ang sagot mula sa kanya. Saglit, pupuntahan ko siya. Tatawagin ko pa sana ito, ngunit kumaripas ito ng takbo. Naiwan akong nakuluhod pa rin. Masakit na ang aking tuhod at binti, pero hindi ko alam kung paano ko napanatili ang sarili ko sa ganoong ayos.
Pagkalipas ng kalahating oras, ay nakita ko si Boss Emmanuel na salubong ang kilay na palapit sa akin. Kita ko sa mukha nito ang galit. Mukhang hindi nito nagustuhan ang ginawa kong paghihintay rito. Nag-iisip ka ba? Singhal nito pagkalapit sa akin. Mariin itong hinawakan ng braso ko at pilit akong pinatatayo. Mariin akong napapikit nang maramdaman ng kirot sa aking binti. Sobrang sakit to the point na napasalampak ako sa buhanginan kahit pa mahigpit ang hawak nito sa braso ko. Damn! Hindi gumagamit ng utak. Inis na ani nito. Basa ang damit ko at mabuhangin na rin pero hindi ito nag-alinlangan na buhatin ako. Hindi ko ito magawang tingnan dahil pakiramdam ko'y muli ko na naman itong na-disappoint. Sinalubong kami ni Lara na may dalang towel at mabilis na ipinatong sa katawan ko. Dumiretso kami sa ikalawang palapag ng bahay. Sa kwartong ginamit ko, simula nung nakaumatos ako hanggang sa magising ako. Inilapag ako nito sa kama. Salubong pa rin ang kilay. Pagkalapag ay akma sana siyang aalis. Ngunit mabilis kong pinigilan ito sa laylayan ng damit niya. Gusto kong maghigante. Ikaw yung nakikita kong tao na makakatulong sa akin. Matilim ang tingin na hinawakan nito ang mariin kong panga. Kahit pa 1,000,000 tao ang tumulong sa'yo, hindi ka pa rin magwawagi sa balak mo. You know why? Mahina ka. Puro puso ang pinaiiral mo, hindi utak. Nagawa ka nilang pagmukhaing tanga dahil mahal na mahal mo sila. Ang ganoong klase ng tao ay malabong magwagi kahit na sa anong laban. Bakit ako mag-aaksaya ng oras sa taong tiyak na kapag nakadama ng awa para sa mga taong iyon ay kakalimutan na ang gusto? Mariin akong umiling. Gusto ko, buo na ang loob ko. Kaya mong patunayan? Naghahamong tanong nito sa akin. Kaya ko. Ipagawa mo sa akin ang lahat ng gusto mo, pero ipangako mo, natutulungan mo ako. Nakipagtagisan ako ng tingin dito. If that's what you want, tutulungan kita kapag nakita kong determinado ka talaga. Punasan mo ang luha mo. Simula ngayon, ayaw ko nang makikita pa ang luhang yan. Mabilis kong pinunasan ang luha at muling tumitig dito. Lara! Malakas sa tawag nito kay Lara. Mabilis naman pumasok sa silid si Lara. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili niya, ay paalisin mo na. Napasinghap si Lara, ngunit ngumiti ako rito. Nang lumabas si Boss Emmanuel, ay agad nang lumapit si Lara na may dalang extra towel. Nakapag-usap kayo? Anong sabi niya? Payag daw ba siya? Sunod-sunod na tanong nito. Ngumiti ako kay Lara, sabay tango. Napapalakpak ito sa tuwa. Pero kailangan ko pa ring patunayan sa kanya ang sarili ko. Marami kang dapat ikwento sa akin. Gusto ko marinig ang kwento ng buhay mo. Pero for now, magpalit ka na muna at ihahatid kita sa kubo. Inalalayan ako nitong makatayo. Masakit? Worried na tanong nito sa akin. Hindi. Tanggi ko sa kapilit na tumayo. Umalalay pa ito hanggang sa makarating ako sa banyo. Nang makapag-shower ako, ay isinot ko ang damit na pinili ni Lara sa akin. Masakit pa rin ang binti ko dahil sa matagal na pagkakaluhod, pero nakuha ko pa rin lumabas ng silid at makababa ng hagdan. Huwag mo na akong ihatid, kaya ko to. Sigurado ka? Takang wika ni Lara. Tumango ako rito at tinapik ang balikat nito. May kalayuan ng kubo, pero kakayanin ko. Wala ng luha, hindi na pwedeng umiyak dahil hindi iyon nababagay sa sitwasyong ito. Tagaktak ang pawis, nanginginig ang binti, pero nakuha ko pa ring makauwi. Sa papag agad ako dumiretso at humiga. Kung noon ay nasanay ako may nag-aasikaso sa akin sa tuwing nagkakasakit ako, pero ngayon ako lang. Kailangan kong matutong mag-isa at maging malakas. Dahil sa sama ng pakiramdam ay nakatulog ako. Nang magising ay mataas na ang lagnat. Inabutan ko si Lara sa kusina at naghahain ng almusal. Hindi ka kumain kagabi? Hindi mo nagalaw ang ulam na iniwan ko? Nakatulog na ako. 7 AM na, dapat nasa mansyon ka na. Ayaw ni Boss Emmanuel na may late sa oras sa itinakda niya. Araw-araw ba ang pasok mo roon kahit walang pasyente? Tanong ko rito. Oo, sa mansyon dinadala ang mga sugatang mangingisda at mga pasyente rito sa isla na nagkakasakit
kaya kailangang araw-araw ako naroon. Tumango ako rito. Naupo na ako sa pwesto ko. Napansin ata nito ang pananamlay ko, kaya agad nitong sinalat ang noo ko, sunod ang leeg. Ang taas ng lagnat mo. Ayos lang ako, kain na tayo. Hindi ako pwedeng malate. Uminom ka ng gamot bago tayo magpunta roon. Nagbaon din ako ng damit na pwede mong isuot. Hindi ko alam kung anong ipapagawa sa'yo ni Boss Emmanuel, pero mas maganda yung presentable ka sa harapan niya mamaya. Tumango ako rito, saka dinampot ang kape at marahang humigop doon. Kumain kami ng tanging ulam ay pritong isda at noodles. Nang matapos ay ito pa ang naghugas. Nang makapagpalitan damit ay sabay rin kaming umalis. May kirot pa rin sa binti ko, pero mas determinado akong gawin ang lahat sa harapan ni Boss Emmanuel sa islang ito. Mukhang mananatili ng matagal si Boss Emmanuel rito, which is madalang na mangyari yun. Kwento ni Lara sa akin. Ha? Sabi ko, magstay ata ng matagal si Bossing. Siguro ikaw ang dahilan. Nakangiting ani nito. Malabong mangyari yan. Parang galit na galit nga sa akin eh. Sagot ko rito, sabay buntong hininga. Noong nag-aaral ako, muntik na akong tanggalan ng scholarship ni Boss. Umiyak ako sa harapan niya at nagmakaawa. Nawili kasi ako noon na makipagkaibigan. Napabayaan ko ang pag-aaral ko. Nang matauhan ay ginawa ko ang lahat para muling makuha ang tiwala ng taong nagpaaral sa akin. Pinatunayan kong seseryosohin ko na. Nang ibalik niya ang scholarship ay halos araw at gabi ako nag-aaral. At nang makagraduate ako ay inalok niya ako na dito sa isla magtrabaho. Hanggang ngayon, masayang kwento nito. Sa sobrang focus sa pakikinig dito ay hindi na namin namalayan na nasa mansyon na kami. Nakahanay ang mga kasambahay kaya gumaya na rin kami. Pababa na si Boss Emmanuel. Ang ilan sa kasambahay ay waring kinikilig pa habang pinapanood ito sa pagbaba. Gwapo ang lalaki. May kakaiba itong dating na parang never kong nakita sa ibang lalaki. Isa na siguro yung nakikita kong authority nito na kahit hindi na bumubukas ang bibig kapag nagsalita ay makukuha pa rin ang respeto at atensyon ng kahit na sino. Agad na dumako ang tingin nito sa akin. Lahat ng kasambahay ngayon, malaya kayo lumabas ng bahay. Mag-picnic kayo, sagot ko na ang pagkain nyo. Nagalak ang mga ito. Pero bago kayo umalis, ilabas nyo lahat ng gamit sa kusina. Ella, hugasan mo ang lahat ng yon. Sir, kakahugas lang po namin ng gamit sa kusina. Alaga po namin ang linis na iyon. Gawin nyo na lang ang sinabi ko. Literal na inilabas ang lahat. Baka abutin ako ng gabi bago matapos ang lahat ng iyon. Nakuha ko pang ngumiti sa mga nag-aalalang kasambahay para ipakitang buo naman ang loob na sinimulan at tapusin ang pinagagawa ni Boss Emmanuel. Sure ka ba, Ella? Parang masama pa ang pakiramdam mo. Ayos lang ako. Mag-enjoy kayo ha. Wala rin namang choice sa mga ito kundi sundin ang utos ng amo. Nang makaalis sila ay sinimulan ko na ang paghuhugas. May kailangan ding is-isin. Masama ang pakiramdam ko pero pinilit kong kumilos. Isa, dalawa, hindi ko namalayan ng oras. Wala silang lahat, hindi ko tiyak kung nasaan si Boss. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko, hindi ko rin pinayagang magpahinga ang sarili ko. Sa dami ng kailangang hugasin at is-isin ay mabibiti ng oras ko. Nararamdaman ko ang mas lalong pagtindi ng hilo ko. Pakiramdam ko'y umiikot ang paligid ko. Nagdodoble ang tingin ko dahil na rin sa sama ng pakiramdam ko. Pero ginawa ko pa rin ang dapat kong gawin. Hindi magamit ang gripo dahil mukhang pinatay ang mga tubig. Kaya naman, gumamit ako ng poso para pambanlaw. Sa biglaang pagtayo ko ay mas lalong umikot ang paligid. Naramdaman ko ang pagkawala ng balanse. Masakit ang naging pagbagsak ko na tumama ang braso sa kung saan at nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nawala ng malay. Nang magising ako ay nakahiga pa rin sa sahig at basa na ang damit. Hindi pa tapos ang trabaho. Pinilit kong bumangon at sinubukang ipagpatuloy ang ginagawa. Walang nakakakita ng pagkahimatay ko. Wala ring tumulong hanggang sa magising ako. Parte siguro ito ng pagsubok sa katatagan ko. To the point na natapos ko ang hugasin at is-isin kahit pa gabi na.
Narinig ko na ang masayang kwentuhan ng mga kasambahay na waring nagulat pa nang makita akong papasok sa kusina. Hala, ngayon ka lang natapos? Kailangan mo ba ng tulong? Agad na pinalibutan ako ng mga ito. Hindi na, tapos na rin naman ako. Pwede bang makahingi ng tubig? Tanong ko sa mga ito. Ito oh, inabot agad sa akin ni Lara ang basong nilagyan nito ng tubig at akmang sanang iinumin. Ininom ko agad iyon, habang umiinom ay sinalat nito ang noo ko. Mataas pa rin ang lagnat mo, uminom ka ba ng gamot kaninang tanghali? Tanong nito. Umiling ako, hindi ko na iyon naalala dahil sa sobrang busy ko. Kumain ka ba? Concern na tanong sa akin ito. Muli akong umiling. Ano ka ba naman? Bakit hindi ka kumain? Ate Yoli, ipaghain mo nga siya ng pagkain. Ella naman, kaya nagkakasakit ka dahil pabaya ka rin sa sarili mo eh. Sermon nito sa akin. Sorry, sabay iwas ko ng tingin. Ipagtimpla kita ng gatas. Kumilos agad ito, ganun din ang ilan sa kasambahay para paghainan ako ng pagkain. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa labi ko. Pakiramdam ko'y nakatagpo ako ng pamilya sa katauhan ng mga ito. Genuine yung pinakikita ng mga itong concern sa akin. Kumain ka na muna. Ito, humigop ka ng sabaw para makatulong sa katawan mo. Sa tindi ng pagod at gutom ay marami akong nakain kahit pa nasama ang pakiramdam ko. Nang matapos ay isa na sa kasambahay ang nagpresintang maghuhugas. 9 PM na, dito na kayo matulog. Suggest ni Ate Yoli. No, Lara, pwede mong gamitin ang silid mo rito, pero uuwi si Ella. Cold na wika ng lalaki na papasok ngayon sa kusina. Agad akong ngumiti sa mga kasambahay ko. Ayos lang ako, uuwi na ako para maaga ako makapasok bukas. Uuwi rin ako, tarantang wika ni Lara. Masama ang pakiramdam ng anak ni Mang Temo, hindi ka pwedeng umalis. Nagkatinginan kami ni Lara. Ayos lang Lara, mas kailangan ka rito. Kaya ko naman ang sarili ko at tiyak na ligtas ako makakauwi. Sure ka Ella? Tanong nito sa akin. Oo, sure na sure ako. Bye. Kumaway pa ako sa kayumukod kay Boss Emmanuel na hindi man lamang nag-aksayang tumingin sa akin. Napangwi ako na makitang umaambo na naman. Akman tatakbuhin ko na pero inawat ako ni Lara. Payong oh, ani nito. Salamat. Nang tanggapin ko iyon ay agad na rin akong lumakad paalis. Sa isip ko'y iniisip na kung ano kaya ang posibleng ipagawa ni Boss Emmanuel sa akin. Lakad takbo ang ginawa ko. Gabi na, ang ambon kanina ay naging ulan na. Wala na akong nabalitaan na may bagyo, sadyang masama lang ang panahon. Malakas din ang hangin at malamig sa balat iyon. Saka basa na naman ang damit ko dahil ang pinagbagsakan ko kanina ay basang sahig din naman. Masakit pa ang braso ko pero kinaya ko namang makauwi kahit na maraming nararamdaman na kirot sa katawan. Pagkatapos ko magpalit ng damit ay agad ding humiga. Kailangan ko maipahinga ang katawan ko para sa panibagong hamon bukas. Kakaiba si Boss Emmanuel. Waring plano nitong sagarin ang pasensya ko. Sa mga sumunod na araw ay hindi lang pasensya ang sinubok nito sa akin, pati na rin determinasyon ko na matapos ang ipinapagawa nito. Naranasan kong ayusin ang kahong-kahong papeles na kailangang iayos alphabetically. Narinig ko si Lara na sinadya raw ng amo namin na guluhin iyon. Inutusan pa nga ang 3 kasambahay. 2 araw ang binuno ko matapos lang ang lahat ng iyon. Pinalampaso sa akin ang sahig mula 1st to 3rd floor ng mansyon na ito. Kinaya ko pa rin naman kahit nakakaubos ng pasensya, nakaka-frustrate. Pero sa lahat ng pagod at hirap ko ay kahit isang butilang luha ko ay hindi ko hinayaang umalpas. Hindi ako iiyak. Bubuin ko sa islang ito yung bagong Carmela na babalik sa Santa Estrella para balikan ang mga taong nagkasala sa akin.